lakad-lakad. September 8 ngayon. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-interview yan eh. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung speaker. Mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isuli nyo, immediate. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano September 8 ang sulat. Ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng Pulita? Yun ang oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat Kinonsulta ako. Walang kinonsulta. hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo, naiintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita? O ng kanyang asawa? Para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang, sablay pa. Hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako. And again, hindi ko na kini-question yung kagabi, but all over the news and live, yun po ang lumalabas, yung witness ang nagdidikta na wag nyo ako ibalik sa Senate. Ano ba experience niya dito? Ano ba ang ginawa natin sa kanya? I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo.
Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang Chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Yeah, Mr. Chair, thank you. Para naman, Mr. Chair, hindi tayo magmukhang because we don't also want just as mere allegations, no? We just want to know from our guest, Bryce, do you have a circumstantial evidence that can prove your allegations as indeed these arrangements ay nangyayari? Meron ka bang pruweba, halimbawa, text man lang or usapan or para at least just to make sure, no, for fairness sake? Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, Ganun, si Alcantara. Kagaya nga po ng sabi ko, ganun po ako kaklose sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama niya. Thank you. Mr. Chair, did we invite Engineer Alcantara? Engineer Alcantara is here. Okay. Mr. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo sa unang tanong ng aking kasamaan dito, si Congressman Garbin, na lahat ay kontrolado ni D.E. Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Kasi gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce? Yung pagkarinig ko. Yes po, Your Honor. Thank you. Gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging back chairman? Ibig sabihin si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman. Yes, Your Honor. Okay. Ako ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi gusto niya, kontrolado niya lahat, kaya nga nandyan ka, yun ang gusto mong sabihin, di ba? So, anong year ka naging back chairman? Kasi, Mr. Chair, I want to know, yung sa base po sa salaysay ni Sally Santos, ito po yung mga ghost projects sa Bulacan na panalunan po ng Sims Construction, Wawaw Construction, ay yung isa pa, Mr. Chair. Na kung saan, Mr. Chair, according sa ating data, ay ang naging chairman nito sa pagbibid nitong mga projects, na mga ghost projects, ay chairman nito ay si Engineer Bryce. Gusto ko lang malaman, Engineer Bryce, sabi mo, ikaw yung tinalaga ni D.E. Alcantara as maging chairman. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng SIMS na connected sa mga ghost project ay yung pagbibid nila ay according to Sally ay pre-arranged na, kumbaga siya nang mananalo. Tama po ba? Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, nag-bidding lang kayo pero pre-arranged na kasi ang sabi ni Sally Santos na may-ari nitong kumpanya na to ay pinapahiram niya yung kanyang lisensya sa inyo para siyang manalo dito sa mga bidding na to kung saan itong particular na project na to ay nakalista, napuntahan ng presidente as ghost project. Tama po ba? Yung kay Sims. Yes po, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. And now I give way to other members who wish Yes, to... but before going to the minority, we would like to allow District Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez. Good morning, Your Honor, Your Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan
Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pumumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko, na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po akong affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin. Dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, Opo, point of Mr. order. Chair. Point of Mr. order, Chair. Mr. Chair. Yeah, Masyado nang matagal ang sinasabi Yeah, niya, hindi Mr. naman Chair, totoo. if I Point of may. order. Mr. Chair, if I may, very Tagal very na quick- sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya eh. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante, ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez, and I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara, and nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpolator? Yes, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Risi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Matagal na akong congressman. This is my 13th year. Imposibleng hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo yung mga proyekto na yan. Tama ba ako? Mali. Kagaya nga po ng sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. Assistant DE lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Nasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin at Kaya kung nga, ano po ipagawa sindikato sa akin. may boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Ito po nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po,
Meron pong instance na 2019, pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na waang kaluan ni Engineer Dalmacio Cruz na pinloating niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So, ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So, yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So, nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung kanyang patron? Pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit. Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Naiinsulto na po ang committee when you are under oath. Pagkatapos, magsasabi ka ng kung ano na iba ang binabanggit mo. That's the reason why I made a point of order. Pero bago yan, Mr. Chair, gusto ko munang basahin ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Ito, malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya. Saka yung iba nating mga ini-inquire dito. Ang sabi po dito Yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, it is still time for them to repent of their own sins. And come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. But anyway, I'd like to continue with my questioning now, Mr. Chair. Kung maaari, I'd like to start with Mr. Bryce. Mr. Bryce, andyan po ba kayo? Mr. Bryce? Yes, Your Honor. Oo. Nabanggit nyo kanina, no? With projects in Bulacan, where you mentioned Senator Joel Villanueva, can you please provide us more info to this committee? For example, if the projects were actually implemented, who are the contractors of this project? Nagbigay ba ng SOP ito? And to whom? And how much? So please, Mr. Bryce, can you answer that question to me, please? Your Honor, ang meron lang po ako dito is screenshots, actually pictures taken from disappearing messages from Senator Joel Villanueva and D.E. Henry Alcantara. Ipakita natin, sapagkat palagay ko yung pictures na yan nasa akin din Opo. Can we show it here?
Meeting suspended. Mr. Bryce, no? Bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na merong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, ang mga RD involved? And they are complicit in the practice of ghost projects and repetition of title of projects every NEP, ano? So that millions of government funds will be disbursed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po So, ito utos sa sino akin ng ang boss boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po. Ibig sabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasing naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Iba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Okay. Oh. Now, okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I? Engineer Bryce, yes. The picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, yung, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved dyan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po. Kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po ang pagbasa. So, pinicturean na lang po para mabasa niya. Are we going to allow, Mr. Chair, the request of Mr. Bryce? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer J.P. Mendoza, Your Honor. Engineer J.P. Mendoza is directed to Did you take speak an oath, before the Mr. Chair? committee. Mr. Chair, Mag-oath muna siya. Mr. Chair, just a clarification. Is Engineer JP Mendoza the one to explain the context of the pictures? Yes. He was the one who made, who took a picture of the disappearing message. Yes, and he can accurately explain it, Your Honor. Yes. We should also, We will administer the oath to him before proceeding. Is Engineer Mendoza here? Please proceed to the table. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Mr. Mendoza present? Please proceed to the table. So that COMSEC may administer the oath. Yes, Mr. Mendoza is here. Please, COMSEC, please administer the oath. Please raise your right hand. Do you solemnly affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? Your Honor.
Okay na yung picture. Okay na yata. Kita natin. You have to ask him. Yes, authorities given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, there are, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? They are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po, Rafaelito Marcelo. Dati pong Maintenance Chief, Ernesto Daos. Planning Chief, Ernesto Galang. Administrative Officer, Evelyn De Jesus. Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. We have to state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler, na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po, at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung, what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is,
kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan? Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan 1st District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise date, di ba? I think we will get the metadata of this. Importante for po submission. yun. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please sa mga regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair. Okay, Congressman Sotay. Isang picture po. Kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Opo. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. Alright. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang politiko po, ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture, can we explain? Mr. Chair, para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is the next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright, pero hindi po, first to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao.
Hindi Mr. Chair. Hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman ko Benedict. tanungin si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, kay marami siyang sinabing kasinungalingan eh. Engineer Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, patapusin mo Congressman na. Benny. Meron ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Alright. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and resource persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this Senator, nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, prob sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Alright. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay. Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Okay, Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. Alright, thank you. So phone to basically ni District Engineer Alcantara. Alright, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which was a
which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po, can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay, all right, thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po, just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss, I will. All right. That is clear. Next slide, please. May atraso DPWH. Sorry, I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the fourth picture. Conversation between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara. Picture taken by Engineer JP Mendoza. Please proceed with reading the contents. May atraso DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. All right. Nabasa na ba? All right. Next slide, please. Who is this person? Who? That's from my phone, Your Honor. This is maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, the Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is conversation. So, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Yes po, Your Honor. All right, please proceed. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Alright. Sige po. Okay. Okay na. Alright. Sige po. We will give District Engineer Henry Alcantara, before proceeding to the different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, the secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, ipapollow up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng multipurpose building, additional po sana, para mailagay po sa Bulacan po. Yun lang po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, 1 minute. Tanong ko lang, yung dun sa pera, ano explanation niya po? Your Honor, yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po,
Yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. All right. Okay, we will proceed. Kay Mr. Bryce Hernandez, kayo po Yes, Your ba Honor. ay tanong ko din sa inyo, sino bang mas mayaman sa inyo ni Mr. Alcantara? Kayo po ba o siya? Hindi ko po alam kasi hindi ko rin naman po alam yung resources po ng aking boss. Yun po. Your Honor. Alright. Kayo ba willing na mag-submit ng inyong statement of assets, liabilities at net worth Yes dito po, Your sa Honor. committee? Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes po. Thank you. And nabanggit nyo kanina na kumokontak sa inyo si Sally Santos. Apo. Actually, ako po ang kumokontak sa kanya. Kayo ang kumokontak Yes kay po. Sally. Paano kayo nag-uusap? Nagpa-follow up po ng koleksyon. Anong ginagamit nyo? Cellphone? Paano ba? Ano po? Iba po, minsan po phone, dati po messenger, minsan yun po eh. Alin lang po doon sa dalawa, minsan Viber po. Yun po ang means of communication namin. So, nasa inyong cellphone pa yung mga communications ninyo ni Ma'am Sally? Yung messenger ko po naka-off na po. Wala na po kasi akong Facebook kasi po dahil po doon sa mga nangyayari na to, na lang po ako, nagdesisyon po akong alisin po yung Facebook ko po, Your Honor. Yung Viber? Viber, meron po. Nasa inyong phone pa? Ano po yun? Nasa cellphone na pa rin po ninyo yung mga communications ninyo na yan? Yes na po. nasa Viber? Ang pagkakaalam ko po meron din po, Your Honor. Would you be willing to submit those to the committee so that we can test if your testimony is sufficiently corroborated? Okay lang po bang tanungin ko sa attorney ko, Your Honor? Opo. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. We do just request that those messages be submitted before the close of today's hearing. Paano naman kayo nag-uusap ni Mr. Henry Alcantara? Lagi niya po akong pinapatawag sa office niya for instructions. Pag hindi kayo pwede mag-usap ng face-to-face, how would you communicate with each other? Through phone call po. Pero bihira po kasi talagang halos everyday po and weekends magkasama kami. Hindi naman everyday na makakontakt niya kayo agad, ano? Ano pong ibig niyo sabihin, Your Honor? Well, do you have in your phone also communications or messages between you and Mr. Alcantara? Meron naman po, Your Honor. You are willing to provide those messages to this committee as well? Yes, Your Honor. Pero ang saan po, pag po kasi nag-uusap kami regarding dyan sa mga koleksyon, it's through phone call po. Okay lang ba sa iyo kung papayag po ba kayo na ma-access ng committee yung telco records ng inyong phone? Okay lang naman po siguro, Your Honor. Okay lang po. How many cell phones do you have? I have bali 3 po. Pero yung third po, sa ano ko lang po kasi ginagamit yun. Pang-contact po sa mga kaibigan ko lang, saka sa asawa ko. Ano po ang mga service provider ng mga phone ninyo? May Globe po ako, tsaka may Smart po. Yung isa, hindi ko po alam eh. Thank you, thank you. Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa phone nyo po yung kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay, no?
Yes po, Your Honor. Pero sabi nyo, phone yun. Tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Shinare nyo dito sa committee. Tapos nagpakilala siyang Nina ng WJ Construction. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Nagpakilala po siyang Mina at ano daw po yun? para tungkol daw po dun sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry. Ni Boss Henry. Alcantara. Opo. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay staff po nino? Actually, to be honest, hindi ko po siya nakita pero si Boss Henry po nagbigay sa akin ng cellphone number niya at siya po nagsabi na staff siya ni Senator Jinggoy. Sabi siya, okay. Well, ipa-confirm natin kay District Engineer Alcantara. Binigyan niyo po ba ng number? I respectfully deny it, Your Honor. You deny. Okay. O sige, you deny na po. Pero ang sinasabi nyo, yung conversation na yon, tungkol saan po yon? Pinag-follow up po ako ni Boss Henry ng pambayad sa proponent dun sa project na ibinigay niya. Pambayad sa proponent. Okay. Opo, Your At ang Honor. ibig po sabihin ng pambayad sa proponent, Yung advance po, yung SOP. yung SOP. Yes po, Your Honor. May amount ba na pinag-usapan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, pero yun po yung inutos sa akin ni Boss Henry noon. That's way back 2022 po, Your Honor. So, hindi ko po talaga 2022. matandaan. May nakompleto bang transaksyon? Yes po, natuloy po yung project na yan. Natuloy ang project. Involved ka ba sa pagbayad ng SOP na sinasabi mo? Ibig sabihin, ikaw din ba ang nakipagkita? Ano po? Kung if I remember it right, parang iniwan po sa staff ni Boss Henry yan. Iniwan po sa staff. Opo, kasi kung maalala ko po, wala po, parang nasa Davao po kami yan kaya binili na lang po sa office yan. Okay, sige. So, hanggang doon na lang po siguro. Okay. Well, mahalaga sa amin to kasi nga, pinakita niyo yung mga sasakyan sa publiko. So, gusto naming maintindihan paano nagkaroon ng payong. Paano nagkaroon ng sasakyan? Paano nagkaroon ng building na parang mall? Yun ho yung relevance po ng tanong So, ibig sabihin, okay, kung 15 billion, edi 15 billion. Kung 10 billion, edi 10 billion. It's an innocent question because that basically explains why bumili kayo ng kotse dahil gusto niyo yung payong. Di ba? I think that is the point.